Napanood po akong interview kay Aga Mulak. Kinakwento po niya yung kanyang auntie, si Amalia Fuentes. Nang malapit na siyang mamatay, binisita daw po ni Aga Mulak itong kanyang auntie sa hospital. At pagkatapos po niyang pinuntahan, pagkalabas po niya sa kwarto, may na-realize at naisip si Aga Mulak. Naawa siya sa auntie niya, si Amalia Fuentes. Kasi ibang-iba daw po yung itsura niya. Nakita niya on her deathbed, her face has changed. Hindi na yung beauty queen, yung actress, dahil sa sakit. At naawa din siya, na-realize niya, sabi, ito yung Amalia Fuentes na napakayaman, milyonaryo, pero tingnan mo naman, doon sa bingit ng kamatayan, wala daw po siyang kasama. She was all alone. Dahil namatay na yung asawa niya, pati din po yung kanyang anak, si Lisel, namatay na rin. At natitira na lang itong mga pamangkin niya, itong si Aga at saka yung kanyang kapatid. At sabi niya, tignan mo nga naman no, pagkatapos ng lahat na nag-ipon ka ng napakaraming pera, hindi mo naman madadala yan sa iyong kamatayan. That's true. Yung mga inipon po natin, hindi natin madadala sa kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Though some would argue, kaya nag-iipon kami kasi gusto namin meron kaming iwan para sa aming mga anak. That's also true. But look at that situation, the experience of Amalia. Nauna pang namatay yung anak niya kaysa sa kanya. Kanino mapupunta lahat ng mga milyon-milyon na pera niya? Para saan? Kaya nga po, napakaganda din ng sinabi ni Aga Mulak na kailangan tayo'y palaging maging masaya araw-araw. Maging kontento sa kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, kung may pera ka, pambili ng merienda, soft drinks, tinapay. Ayos yun. Pasalamatan mo sa Diyos yun. Kung meron kang pera para pamasahe mo, may trabaho ka, pasalamat ka, ayos yun. Pero yung pinakamahalagang bagay dito sa mundo, ay pagmamahal ng pamilya. Di po ba? Try to imagine yourself on your deathbed. Ano kaya yung itsura ng mga final moments na titirang oras mo dito sa mundo? Ano yung pipiliin mo? Yung sobrang dami ng pera mo, yaman-yaman mo kahit na sikat ka, pero dahil sikat ka, nakaangat ka sa buhay, di ba isolated ka? Mag-isa ka.